Paano mag-solve ng combination problems? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo niyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para mas marami ka pang videos na mapanood dito sa Humor PH. And please, ikwento mo ito sa mga kaibigan mo, sa classmates mo, teachers, parents, titas, titos who needs this lesson as well. And, ayan, yun lang naman. Without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan natin ang tungkol sa combination. Ayan. So we are done discussing about permutations, di ba? So dun sa mga topics natin ay discussed kung ano nga bang ibig sabihin ng permutation and the different types of permutations and kung paano sila isosolve isa-isa. Di ba? So una, permutation without repetition or yung linear permutation. Pangalawa is permutation with repetition or replacement. Pangatlo, distinguishable permutation. And last topic, about the circular permutation. Now, if you want to check those topics, so I'll just put here link ng playlist natin. Tapos, check nyo na lang. I-click nyo yung link dito sa may upper right. Then, mapupunta na kayo sa playlist ng third quarter math topics. So, andun lahat ng mga topics for third quarter ng grade 10. Ayan. So, let's have combination. Alright. So, combination, let's define first kung anong ibig sabihin ng combination. Combination is related to permutation or partner talaga si permutation sa kasi combination. Diba? Yung permutation, pareho naman siyang mathematical technique sa kanyang combination. And pareho rin siyang determining the possible arrangements, combination sa permutation. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, order of arrangement dun sa permutation nagmamatter, pero sa combination, hindi. Ayan. So, ito yun. Kaya naka-italize to, naka-bold, and i-underline ko pa, para makita ninyo kung anong pinagkaiba ng permutation versus combination. Ito yun. So, si permutation, last time, stricto siya sa order. So, kapag lumipat na yung isang letter, ang bilang nun isa na. So, iba na ang tingin ng permutation sa kanya. Si combination, hindi. Order of arrangement or selection does not matter. So, hindi nag-matter kang combination kung lumipat na yung letters or yung numbers. Sa kanya, tinitingnan niya siya as isa lang or pareho lang. Ayan. In combination, you can select the items in any order. Ayan. So, since hindi siya nag-matter yung order, so any order talaga siya kinukuha for combination. Now, para mas maintindihan kung anong difference ng dalawa, eto yon. Permutation versus combination. Ayan. So, let's have the same example. So, let's say, pinapa-arrange sa atin or pinapakuha yung number of permutations ng letters A, B, and C sa set na ito. Tapos, ganun din sa combination ng letters A, B, and C. So, ayan. I-arrange natin yung 3 letters na, 3 at a time. So, tatlo-tatlo din natin siya kukunin. So, for permutation, we'll listing tayo kung ano-ano yung mga possible na orders sa permutation. Again, permutation ang uunahin natin. So, ganito yan. Pwede ko itong i-arrange into ABC and pwede ko rin siyang i-arrange into ACB. Tama? Pag binaliktad ko ito, pwede rin siya. Next, unahin naman natin yung B. So, pwede siyang BAC. Tapos, pwede mang i-jumble yung C sa kayong A or pagbalikta rin, magiging siyang BCA. Alright. Isa pa. C naman unahin natin. So, that's CAB. Pwede mong baliktad yung dalawa, magiging itong CBA. Ayan. So, that's for permutation. So, same lang naman siya ng combination. Siyempre, kung ano yung mga naisulat sa permutation, ganun din naman kapag inisa-isa natin yung sa combination. Pero ang pinagkaiba, eto yon, dito nagkatalo yung dalawa. Ang permutation kasi,
order matters. So kapag sinabing order matters, once na nag-change na ng position yung isang letter, or isang number, or isang object, isa na ang count nun. Alright, so bilangin natin kung ilang permutation ito. Isa. Dalawa. Bakit may count ito? Kahit A, B, C din naman, pero bakit may count ito? Kasi nga, lumipat na yung C sa yung B. Nagpalit na sila ng position. And order matters kay permutation. Once na nagpalit na siya, isa na din ang count nun. So, ibig sabihin, 1, 2, eto kakaiba din. So, isa pa yan. So, 3 na. 4, since nagbaliktad, isa ang count nun. 5, tapos nagbaliktad, isa pa rin ang count nun. 6. Ibig sabihin, kapag in-arrange natin yung 3 letters ng tatlo din kapag kinukuha, kapag ina-arrange, we have 6 ways sa permutation. 6. Kay permutation, kapag tinignan niya yan, iba-iba ang ibig sabihin itong mga letters na yan. Ayan, itong set na meron. Pero, kay combination, order doesn't matter. Order does not matter. So, anong ibig sabihin nun? Ganito yan. So, si ABC, kung titignan ni combination itong letters, yung 6 na letters ng arrangement natin dito, isa lang yan para sa kanya. Bakit? Hindi na ba matter yung order? Kapag kinuha mo yung ABC, once na makita na niya na yung kabila, containing ABC din, pero binaliktad mo lang, para sa kanya pareho yan. Etong ABC saka ACB pareho yan, kasi pareho ng laman. Etong BAC, pareho yan dito. Ibig sabihin, kapag yung mga letters dito ay lahat ABC, ABC containing ABC, yung isang set, isa lang yan para sa kanya. So, ibig sabihin, kahit 6 yung nilista natin, bibilangin niya ng combination as 1. Kasi ang combination, hindi nagmamatter yung order. So, kapag kinuha mo yung ABC, kahit bali-baliktaran mo yan lahat, pero ABC ang laman, ang count niya ay isa lang. So, therefore, kapag in-arrange natin yung combination ng 3 objects taken 3 at a time, isa lang. Isa lang yung way para ma-arrange yan. Isa lang ang bilang niya dito. Alright, so ganun ang pinagkaiba ng dalawa. So I hope it's clear to us. Again, tandaang mabuti. So that's why I emphasized here, permutation order nagmamatter. Combination hindi nagmamatter ang order. Ayan, so that's for the difference of permutation and combination. Sana clear tayo doon. Alright, so let's move on to the formula of combination. What should we use when we are solving about combination? Combination states that the number of combinations of set of n distinct objects taken R at a time is given by this formula. Ayan. So, ang basa dito, combination of n objects taken R at a time. So, napakaraming versions po nito. Pwedeng, baka may makita kayong C, combination, tapos parenthesis, NR, N, R. Same lang yon. Same notation lang yan. Or same lang ang ibig sabihin nitong ginamit natin. So, ito kaya I chose to use this kasi ito yung usual na ginagamit. Ito yung kadalasan nyo makikita. Or you would also encounter yung N saka R lang. Ayan, nakalutang na N saka R. Tapos nasa parenthesis din yung dalawa. So, ibig sabihin din ito ay combination. So, ganun po yan. Ganun mo siya titignan. Again, pag nakita mo to sa module or nakita mo yan sa assignment ninyo, itong dalawa, same lang yan ang ibig sabihin. That's still combination. Ayan. And, ang condition, yung R is less than or equal to N. So, lagi po yung ganun for combination. Mas mababa dapat lagi si R or equal siya dun sa N. Ayan. So, we're in. Ito, same lang din. Halos ng permutation. Ang C lang ngayon ay total number of combinations. Next, ang letter N is the total number of distinct objects in the set. Tapos, ang R, total number of choosing objects in the set. Alright. So, same lang siya. Pinagkaiba lang, combination ang pinag-uusapan natin. Alright. Sige. So, let's apply this to the problems. Ayan. So, solve the following combinations. So, let's say, given ka ng gantong itsura, combination ang pinapasolve sa atin. So, how do we deal with this? What is the complete solution for this? So, let me show you how this is done, kung paano siya ginagawa. So, let's have problem number 1. So, same process pa rin tayo, formula given solution.
So, formula, huwag kakalimutan yung formula na ipinakita ko kanina. Kailangan kasama nyo na yon. Next, given, isa-isahin natin kung paano mahanap yung C, paano mahanap yung N, paano mahanap yung R. And then, for the solution, we'll discuss detail by detail later. Alright, so formula. So, ito, sa una na dapat. Paano nga po siya babasahin? Combination of N taken R at a time is equal to N factorial over the quantity of N minus R factorial multiplied by R factorial. So, ang basa naman dito is combination of 9 taken 5 at a time. So, check din natin. Dapat mas mataas ito compared doon. So, tama naman. Mas mataas yung N compared sa R. Ayan. So, for the given, ganito naman. C, N, saka R. So, ang C, since siya yung pinapahanap, so that's question mark. Ang N, yung nasa lower left. Ang R, yung nasa lower right. Ayan. So, dito mo naman siya makikita. Para alam ninyo agad kung ano ang N, ano ang R. Tignan nyo lang itong itsura nito. So, ang N, ito yon. Tapos, ang R, ito naman. Alright. Then, for solution, ganito yung complete solution natin. Reminder ulit, laging isusulat yung formula kahit nakakapagod, nakakangalay. Para sa inyo yan, para masaulan ninyo ang formula ng mabilisan. Alright. So, write always the formula. Then, after that, after nito, i-substitute na natin yung mga given. Of course, yung C as is pa lang siya kasi nga, hindi pa natin alam kung ano yung value ng C. Ang N magiging 9, tas ang R magiging 5. Lahat na makikita mong N gawin mong 9, lahat na makikita mong R gawin mong 5. So, ganito yon. Double check natin. Alright, so 9 saka 5, okay naman. Yung N naging 9, tama? Ayan. Yung N naging 9. Yung lahat ng R naging 5. So, tama naman. Check mo sa given. Ayan. Then, after this, ang sunod mong gagawin, ito muna, parenthesis. So, 9 minus 5 is 4. So, we'll have 4 factorial. Ayan. So, magiging siyang 9 factorial over 4 factorial multiplied by 5 factorial. Tapos, yung shortcut natin dito para mabilis yung solving natin, i-extend or expand ko yung 9 factorial, lagi yung pinakamataas. And in this case, yung 9 factorial yon. I-expand natin siya in such a way na merong factor na pwedeng makancel sa ilalim. Ibig sabihin, meron siyang kapareho sa ilalim. At, tigil tayo dun sa pinakamataas na number sa ilalim. So, 4 factorial saka 5 factorial. Pipiliin ko na yung 5 factorial na matanggal para mas mababa yung number na i-multiply natin later. So, magiging ganito siya. At yung ibig kong sabihin doon. 9 times 8 times 7 times 6 times 5 factorial. Para makancel natin yung 5 factorial. So, malaya tayo mag-cancel kasi multiplication ang operation. So, magiging 1 na ito, magiging 1 na ito. So, no need to write kasi it will not affect the value naman. Unless otherwise, kapag naubos yung value sa taas or sa baba, lalagyan mo siya ng 1. Automatic. Ayan. So, that's it. Alright. So, ganun ang pag-expand. Tigil ka kapag nakita mo na yung pinakamataas na value sa baba para makancel silang dalawa. Alright. Ang pagka-cancel, kapag pareho sa taas saka sa baba, dapat pareho silang dalawa. Alright. Then, matitira ganito na. Expand natin yung 4 factorial. We'll have 4 times 3 times 2 times 1. Alright. So, eto, natira ay 9 times 8 times 7 times 6. Although, naging 1 yung 5, hindi ko na ilalagay kasi it will not affect the value naman. So, eto rin, hindi ko na ilalagay. So, naging siyang 4 times 3 times 2 times 1. Tapos, i-simplify natin further. Pwede mong i-multiply lahat ito, i-multiply mo lahat ito, tapos saka mo i-divide. Pero, kapag ganun ang ginawa natin, mas lalaki yung value, mas hihirap siyang i-divide. Ayan. So, kaya, i-simplify natin. I-lowest term natin yung mga pwede pang makuhanan ng GCF. Let's start with 4. Ang 4, pwede ko siyang i-partner sa 8 kasi para silang divisible by 4. So, divide natin yung 8 saka yung 4 by 4. So, ito ay magiging 1, ito ay magiging 2. Tama? 8 divide 4 ay 2. Next, yung 3 naman. Saan ko siya pwedeng i-partner? Pwedeng sa 9, pwedeng sa 6. So, depende yan sa inyo. Now, I chose to have it by 6 sa 6 na. Kasi ito yung common or ito yung unang-una makikita ng mga estudyante na i-consider nila na ika-cancel. Yung 3 saka yung 6. Ayan. So, magigitong, ito ay 1 na lang kasi we'll divide this by 3. We'll divide this by 3, the answer is 2. Now, di ba yung 8 to na, yung 6 to na? So, may 2 rin dito sa baba. So, pwede kong i-cancel yung isang 2, alin man dyan sa dalawa. Alright, so tanggalin ko yung 2 dyan.
tanggalin ko yung 2 dito. Isa lang. Hindi pwedeng lahat ng 2 matatanggal. So, partner by partner kasi yon. Kapag nag-cancel ka ng isa doon, dapat isa lang sa baba. Hindi pwedeng dalawa sa baba. Alright. Next. O, yung 1, okay na yan. Assist na yan. Ito ay magiging 1. Tapos ito ay wala na din. So, magiging 1 na din yan. So, no need to write it down. Now, yung 3, kung ginawa mo siya, or kung gagawin mo siya sa 9, okay lang yon. Pwede naman yun. Pwede yung ganung way. Diba? Divisible naman kasi yung 9 sa 3. Kaya, pwede mo siyang gawin. So, napakaraming ways din kasi ng pagsasolve dito. Alright. O, yung 2 nga dito, pwedeng ito ang tanggalin mo. Pero dapat isa lang. Kapag tinanggal mo to, hindi mo yung tatanggalin. Alright. Then, ang matitira, ito na. 9 times 2 times 7. Eto wala na. Diba? Natanggal na pareho. 1 na siya. Actually, 1 na siya. Pero since sabi nga natin, hindi na naman makaka-apekto yung 1 dito, hindi ko na siya isinusulat. Now, ito nasa ilalim. Natanggal lahat. Tama? 1 times 1 times 1 times 1, i-multiply mo yan. Kaya matitira ay 1 pa din. Bawal mo kasing gawing 0 yan. Kasi once na naging 0 yan, mali tayo mathematically, tapos undefined pa yon. It is not defined in math. Ayan. Then after, multiply mo na lang to. Then you'll have the final answer. Tapos, pwede ko na bang tanggalin yung 1? Yes. Kasi nasa ilalim siya. Kapag nasa ilalim yung 1, pwedeng tanggalin. Pero, kapag nasa taas yung 1, never mo siyang tatanggalin. Tandaan po yung mabuti. To simplify further, we'll have this final answer. So, yung combination of 9 taken 5 at a time will have 126 ways para ma-arrange yung objects. Alright. So, that's for number 1. So, let's move on to number 2. So, let's have combination of 14 taken 2 at a time. Alright. So, formula given solution, same process. Formula, i-write po to. So, di ko na siya babasahin. So, kailangan sa ulo na natin yung formula. Then, first, given, isa-isahin natin ulit. C, N, R. C is question mark lagi. Ang N is yung nasa lower left. Ang R is yung nasa lower right. So, that's 14. Tapos, ang R ay 2. Then, for solution, write first the formula. Then, saka tayo mag-substitute. Lahat ng N gawin mong 14. Lahat na makikita mong N. Lahat na makikita mong R gawin mong 2. Yung C as is. So, magiging siyang, ayan, combination of 14 taken 2 at a time is equal to 14 factorial over 14 minus 2 factorial multiplied by 2 factorial. So, ito munang parentheses. Tandaan yung process ng isa-isa ng pagsasolve natin. Parentheses naman muna. So, magiging siyang 12, di ba? 12 factorial. So, ito na yon. Copy lahat ng hindi natin ginalaw. So, ayan. 14 factorial all over 12 factorial, 2 factorial. So, expand natin yung 14 factorial kasi siya yung pinakamataas in such a way na dapat titigil tayo dun sa factor na pinakamataas sa ilalim. So, ibig sabihin, yung 14, actually hanggang 1 talaga yan. Pero kapag ganon, masihira pa yung problem natin. So, yung shortcut, para ma-cancel yung 12 factorial, titigil tayo sa 12 factorial dito sa 14 factorial. So, ganito yung ibig kong sabihin. So, tigil mo na kapag lumabas na yung 12 factorial para ma-cancel natin siya. So, in that way, hindi ka na nag-move hanggang dun sa times 3 times 2 times 1. Napakahaba nun for 14 factorial. So, in this case, cancel mo na agad yung 12. So, no problem na tayo dun sa mga lower numbers. Ayan. So, that's it. Matitira ay 14 times 13, tapos ito expand mo na lang yung 2 factorial. So, we'll have 14 times 13 over 2 times 1. Kasi ito yung expansion ng 2 factorial. Alright. Then after, ayan. So, isimplify pa natin. Baka meron pang pwedeng malowest term or makuhanan ng GCF. So, in this case, 14 saka 2 divisible. So, pwede mo siyang i-divide. 14 saka yung 2. So, magiging 7 na yung 14. Bakit? Kasi since divisible pareho yung dalawa sa 2, so, i-divide ko to sa 2, magiging 1. 2 divide 2 ay 1. Tapos, 14 divide 2, magiging 7. Ayan. And after, simplify mo pa. So, we'll have 7 times 13 over 1. 1 times 1 ay 1. So, pwede ko nang tanggalin ng 1. I-solve mo lang yung nasa taas. So, 7 times 13, the answer would be 91. So, ibig sabihin, if you have 14 objects, tapos dala-dalawa lang yung pinapakuha sa iyo for combination, so you'll have 91 ways para ma-arrange yung mga yon. Ayan. So, that's for problem number 2. So, let's take to another level. Let's have word problem for problem number 3.
Ayan. So, there are 25 students in a club. How many ways can 5 officers be selected? Ayan. So, 25 lahat ng pagpipilian. Tapos, 5 lang yung pipiliin. 5 officers dun sa students in a club. Ayan. So, ganito yan. So, kung i-represent ko siya as combination, later pa lang. Formula given solution na tayo. So, formula. So, write down this formula. Ayan. Ito, kailangan sa ulo na. Then, for the given, saka natin i-analyze yung nasa problem. So, ganito lang yon. C and R. C is question mark. Ang N, total number of objects or students. In this case, students ang pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin nun, since 25 students lahat, so yung total kasi ang N, diba? Yung total objects. So, ito yung magiging N natin. Tapos yung R, kung ilan yung choosing objects, ilan yung pipiliin. So, that's 5 na officers ang pinipili. Now, I did not explain, sorry. So, ito sa problem number 3, di ba? Kung mapapansin natin yung problem, there are 25 students in a club. How many ways can 5 officers be selected? So, maybe you'll think na, sir, paano po namin malalaman kung permutation or combination na ang gagamitin namin? So, in this case kasi, so, selection lang ang pinag-uusapan natin. Paano mo siya isa-select? Now, in this question, does this require order? Sinabi niya ba na dapat mapili ko yung president muna, followed by vice? May ganun ba? Hindi naman. Ang sinabi niya lang, pipili siya ng 5 officers. So, ibig sabihin, hindi niya nare-require tayo na by order natin siyang kunin. So, ibig sabihin, dito sa problem number 3, order doesn't matter. So, that means, kung hindi nagmamatter yung order, this will fall under combination. So, ganun po yan. So, think critically, think deeply, isipin yung mabuti yung problem. If it requires order, maybe, just maybe, mag-fall yan under dun sa 4 types of permutations. Pero, if ever, na hindi naman nare-require yung order, so, kalimutan mo ang permutation, you'll proceed to combination. So, yun po yan. Alright. So, let's proceed. So, we're done with formula and given. So, let's have the solution. So, write first the formula, then substitute. Make sure ang N naging 25. Make sure ang R naging 5. Ayan. So, combination of 25 taken 5 at a time is equal to 25 factorial over 25 minus 5 factorial multiplied by 5 factorial. Parenthesis muna ang isolve. Ayan. So, naging siyang 20 factorial. 25 factorial over 20 factorial times 5 factorial. I-expand ko yung numerator in such a way na titigil ako dun sa 20 factorial para makancel ko yung pinakamataas. Alright. Ayan. So, naging siyang 25 times 24 times 23 times 22 times 21 times 20 factorial para makancel na yung 20 factorial sa ilalim. So, yun po yung shortcut para hindi nakahaba yung formula natin or yung solution natin. Alright. Then after, expand mo itong factorial sa ilalim ng natira, magiging siyang ganito. So anyway, ito naging 1 na to ha. Hindi yan naging 0. Naging 1 yan. Because yung cancellation natin dito ay division din. So 20 factorial divide 20 factorial, that's 1. So 1 sa taas, 1 sa baba. Pero hindi ko nalalagay yung 1. I'll explain again. Kasi hindi naman siya makaka-apekto sa kung ano yung value nitong product sa itaas. Same with yung nasa ilalim. So, it will not affect the value sa ibaba. Kaya hindi ko na siya nilalagay. Alright. Now, ato, simplify pa natin further. Ito na yung kinalabasan. In-expand na natin yung 5 factorial sa ilalim. Then yung 20 factorial na wala na siya. So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, isa-isay natin. Hanapan mo ng partner yung 5. Ayan. Hanapan mo yung partner yung 5. So, itong 5, pwede siyang or may GCF yan kapag ipinartner natin sa 25. So, pwede yan. So, i-partner natin yung 5 sa 25. Ayan. So, ibig sabihin, atong 5 saka 5, ang GCF niyan ay 5. So, i-divide natin siya sa 5. 5 divide 5 ay 1. 25 divide 5 ay 5. Let's move to 4. Ang 4 naman, saan ko siya pwedeng i-divide? Or pwedeng i-partner? Sa 24. Kasi pareho silang divisible by 4. So, divide ko to sa 4 pareho kasi para silang divisible by 4. Ang 4 magiging 1 kapag dinivide sa 4. 24 divide 4, the answer would be 6. Alright, kaya may 6 din sa itaas.
Now, yung 3 naman, saan kaya siya divisible sa kahit anong numbers dyan? Sa 21, right? Pwede kong i-divide yung 21 sa 3. Yung 3 divide 3 ay 1, 21 divide 3 ay 7. Yung 2 naman, divisible yan sa 22. Tama? Or kung maiisip mo, pwede naman siyang divisible by 6. Pwede yan. Kung dun mo unang nakita, pwede yan. Pero in this case, pipiliin ko yung 22 kasi halata naman na even number. So, pwede mo na siyang divide sa 22. Para mas maliit din yung number na yun. Multiply natin later. So, magiging itong 11. Ang 2 divide 2 ay 1. 22 divide 2 ay 11. So, yung 1 dun lang yan. Now, naging 1 na lahat. Na-cancel lahat except dito sa 1. Multiply mo lang yung nasa ilalim. 1 times 1 times 1 times 1 times 1, that's 1. Hindi yung 0. Alright? So, tapos, lahat na nasa taas, i-rewrite lang natin para hindi tayo malilito. Baka kasi mamaya, kinancel mo na yung 22, tapos, na-multiply mo pa. So, i-rewrite natin siya ng maayos. So, ganito yung magiging itsura. Yung 5, yung 6, yung 23, yung 11, yung 7, over 1. Tapos, times mo lang to lahat. 5 times 6 times 23 times 11 times 7. Then, you'll have the final answer. Now, since word problem ito, lagyan natin siya ng unit. So, since ways ang hinihingi sa atin, so lagyan mo ng ways dito sa sagot. So, 53,130. Ayan. So, that's the final answer. 53,130 ways to arrange this or to select 5 officers from 25 students in a club. So that's for the word problem. Now, it's your turn. I'm going to give you 2 items to solve for our humor drill. So I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. So let's answer problem number 1. For a research study, 3 people are chosen at random from group of 10 people. In how many ways can this be done? Alright. So isipin natin mabuti muna ulit. Does the problem requires order or not? So you have to ask yourself that. Kasi baka sa exam ninyo, syempre, hindi naman yan ilalagay ni teacher na, ito combination to. Ito permutation to. Ito ay distinguishable. Ito ay ganto, blah, blah, blah. So hindi yan ganon. So random yon kung ano-ano ilalagay ni teacher. You have to know kung combination ba siya or permutation ba siya. What kind of permutation siya. Kung ganun man siya. Ayan. So in this case, isipin natin. May order o wala? So, dito pa lang, alam mo na walang order. Bakit? Meron siyang clue word. Kitang-kita. Chosen at random. So, kung at random yan, hindi magmamatter yung order sa kanya. Kasi random mo siyang sineselect. Yung 3 tao. So, ibig sabihin ito, this will fall under combination. Alright. So, let's solve. Formula muna. Write down the formula. Then, for the given, C and R, C is question mark and would be 1. Ilan kaya yung total number of people na pinag-uusapan natin dyan? Or napagkukuhanan natin nung panibagong group for a research study? 10. Tama? 10. So, ito yung pagkukuhanan natin ng 3 tao. So, ibig sabihin, kung dito magmumula yung 3, ito yung N, ito yung R. So, N is 10, R is 3. For solution, copy the formula, then substitute lahat ng N. Make sure double check ninyong mabuti. Baka kasi marunong nang mag-solve, kayang-kaya nang mag-solve, pero nababaliktad. Sumamali tayo doon. Or, may isa lang na hindi na-change. Or baka mali ng pagkakalagay ng value. Kunwari yung 10, nilagay mo 11, so sayang. So, make sure, double check natin lagi. So, yung N naging 10, so tama. Yung R naging 3, so tama. And after that, parenthesis muna. Ito ay 10 minus 3, so 7 factorial yan. The rest, kopyahin.
Ayan. Tapos ito, expand natin yung 10 factorial in such a way na titigil tayo sa 7 factorial. Kasi siya may pinakamataas na factor sa ilalim. So, yung 7 factorial, doon natin siya titigil. Yung 10 factorial. So, ganito yun. 10, 9, 8, 7 factorial. Multiply mo lahat yon. Tapos, tanggal na natin yung 7 factorial. Then, after, expand natin yung 3 factorial. That will become 3 times 2 times 1. So, pero yung 9 times 10 times 8, saan din pa rin siya sa taas. Now, simplify further. So, etong 3, saan ko siya pwede i-partner? Sa 9. Kasi divisible yan pareho sa 3. So, ibig sabihin, divide ko to sa 3, this will become 1. Divide ko to sa 3, this will become 3. 9 divide 3 ay 3. Next, yung 2 naman, saan kaya siya pwede? Pwede siya sa 10, pwede siya sa 8. So, depende sa inyo. Now, pipiliin ko muna sa 10. Pero kung, sir, ginawa ko po siya sa 8. Mali po ba yon? Hindi. Tama pa rin yan. So, you will still arrive at the right answer. Basta sinunod mo yung process ng pag-solve ng combination. Tama pa rin yun. Don't worry. So, pareho kasi siya. Kaya, pwede kahit alin sa 8 saka sa 10. Pero sabi nga natin, di ba, isa lang po ang pwede mong kuhanan ng GCF. Yung partner lang. So, yung 2 saka yung 10. So, divide this by 2, the answer will become 1. Divide this by 2, the answer will become 5. Alright. So, naging 1 na lahat. So, 1 times 1 times 1, that's 1. Tapos sa taas ay 5 times 3 times 8. All over 1. Now, pwede nang matanggal yung 1. Times mo lang to lahat. Then, you'll have the final answer. That's 120 ways. Ayan. How many ways ang tanong? So, ways din ang nakalagay sa unit natin. So, we have 120 ways. Ayan. So, that's for problem number 1. So, congrats for those who got their answer correctly without using calculator. Kung nakuha mo yan, congratulations. Alright. So, number 2. The teacher prepared 15 item questions for recitation. How many ways can a student select 5 questions at random? So, same thing. You have to ask yourself, does the question requires order or not? So, since ito yung clue word natin naman dito is random, so, ibig sabihin yan, ito ay walang order. Ayan. Now, for our formula, for our complete process, formula tayo. So, write this formula. Then, for the given, and i-analyze natin yung problem. So, yung C question mark, yung N. Ayan. Ano ba yung pagkukuhanan ng isang estudyante na yan? Yung 15 items. So, ito yung pinag-uusapan. 15 item question. So, therefore, N is 15. Alright. Tapos, 5 questions from the 15 item question ang kukuhanin natin. So, that will become R. Ibig sabihin, 5 lang ang kukunin doon sa 15 na tanong na pinipare ni teacher. So, for solution, formula, then substitute, make sure double check natin lahat ng N naging 15. Alright, check. Lahat ng R naging 5. Alright, check. Now, parenthesis muna. 15 minus 5 is 10. Kaya naging ganito siya. 15 factorial all over 10 factorial multiplied by 5 factorial. Then, atong taas, i-expand ko siya. Saan ako titigil? Sa 10 factorial. Para mas madali ang pagsasolve natin. So, 15 times 14 times 13 times 12 times 11 times 10 factorial all over 10 factorial multiplied by 5 factorial. Cancel ang 10 factorial. Now, expand ko naman yung 5 factorial. So, magiging siyang, eto, nawala na yung 10. Actually, 1 yan. Tapos 1 yung ilalim. Pero since it will not affect the value, hindi na siya isinusulat. 15 times 14 times 13 times 12 times 11 all over 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ito yan. Itong 5 factorial and expand natin. Tapos, simplify natin further. Yung 5, pwede siya sa 15. I-divide natin. Diba? Ang 5, kapag din-divide sa 5, that's 1. Ang 15 divide sa 5, that's 3. Next yung 4. Saan siya pwedeng divisible sa mga number na to? Sa 12. So, pwede yan. 12 saka 4. So, 4 divide 4 ay 1. 12 divide 4 ay 3. So, yung 3 saan naman? 14, 13, 11. Hindi siya pwede sa kahit alin dyan. Pero, tandaan, yung 15 ay 3 na ngayon. Yung 12 ay 3 na ngayon. So, pwede siya sa kahit saang 3 dito. Diba? Kapag may pareho na, pwede mo na i-cancel doon sa taas saka sa baba. So, cancel ko yung 3, isa dyan. At ang pinili natin. Tapos, isa rin dito. Again, hindi mo pwedeng i-cancel lahat ng 3 na makita mo. Kunwari,
Sir, may 3 sa baba, so pwede ko ba i-cancel pareho? Hindi yun pwede. Isa lang, partner by partner. Ayan. Kaya ito, kung isang 3 ang natanggal, yung isa lang din ang matatanggal. So, yung isa, dyan lang yan. Relax lang yan dyan. Next, yung 2 naman. So, ito ay 1 na. Itong 15 ay 1 na din. Kasi nawala na siya. Alright. Next, yung 2 naman, pwede siya sa 14. Hindi siya pwede dito sa dalawa. Kasi nga po, ano yan, di ba? Prime number. So, hindi na siya pwede dyan. So, 2 saka 14, i-divide natin pareho sa 2. So, this will become 1. This will become 7. Tapos yung 1, ayun, dyan yan. Relax lang yan. Next, 1 times 1 times 1 times 1 times 1, the answer is 1. So, kaya may over 1 yan later. Then, i-arrange natin ito. So, I will not write 1 here because it will not affect the value of the numerator. So, matitira ay ganito na lang. 7 times 13 times 3 times 11. So, double check nyo yan. Then, over 1. Then, malapit na. Ito, times mo lang ito lahat. 7 times 13 times 3 times 11, that will be the final answer. So, that's 3,003 ways. Alright. Para makapag-select ng 5 question ng isang estudyante out of 15 item questions without considering the order or the arrangement. So, ayan. So, that's it for problem number 2. So, I hope nakuha natin yan. And congratulations for those who got perfect for our humor drill. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you learned a lot today. And I want to see you in our next video. Bye-bye. Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned a lot today. And if you did, huwag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakaklik ng notification bell. And also, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.